Brother Francis, ikaw lang magkuhan sa oras. Okay, naghang salamat kaayo una sa tanan sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan na naa diri sa atong diskusyon, atong daygon ang Ginoo tungod kay madayon na gyud matutuloy na ang ating diskusyon. Kasama si Brother Wilbeam Arellano o Brother Francis Ayan nga siya ang maging moderator, o sa nandito ngayon Brother Ayan, Sister Christine. So, hindi ko lang alam kung nakakaintindi ito si Sister Christine, kaya siguro gagawin kong Tagalog or Bisaya sa abot na aking makakaya, mga kapatid. So ngayon, salamat sa Panginoon na talagang pwede ra. Okay? So mga kapatid, aking sisimulan ang aking presentation, aking papatunayan nga ano ang totoong movement sa panahon na ito. Yan po ang aking stand. Papatunayan ko na ang Vision or ang Davidian Seventh-day Adventist ay siya ang tinatawag nga movement or posture sa panahon na ito. So, ang tema ng aking papatunayan, mga kapatid, how to identify the true movement. Unsaon na ito ma-identify o paano natin ma-identify ang totoo nga movement ng Diyos. Okay? So, una, magbibigay ako, mga kapatid, ng 5 mga punto kung paano natin makikilala o matitrace ang totoo nga movement. So, una, syempre, makita natin ang boses ng Panginoon, marinig natin sa pamamagitan ng shepherd's rod. Sapagkat ang transition ng prophecy galing sa 70 Adventist hanggang nandoon sa tinatawag nga Carmel, at pagkatapos ng dispensation noon, ay sasama ko yan mamaya sa aking presentasyon, ay napunta doon sa Vision. Okay? So, atin na yang iwanan. Unang punto, mga kapatid, na aking papatunayan ay tinatawag nga prophetic illustration. So, kapag sinabi nga prophetic illustration, ibig sabihin, ito ay nakasulat sa Biblia at ang Biblia nagsasabi na ito ay mayroon tinatawag na propesya. Yan yung isa sa punto na ating papatunayan. Prophetic illustration. So, gina-illustrate siya ng Biblia. So, merong prophetic. So, in biblical base, mga kapatid, aking babasahin saan sa prophetic illustration or sa Bible mabasa ang tinatawag nga prophecy. Dito po sa Biblia, aking babasahin sa wala bang nakaharang sa PowerPoint? Yan. Sabi dito sa Zechariah chapter 6, verse 3, o laktaw sa 7. Sabi rito, and in the third chariot, white horses, and the fourth chariot, grizzled and bay horses. So, kung ating titingnan, mga kapatid, merong dalawang kabayo, nga parisan nga kabayo dyan, ang grizzled at bay horses. So, dalawa sa isang karwahe. Ayan, ha? Sa verse 7, and the bay horses went forth and sought to go that they might walk to and fro to the earth. And he said, get you hence, walk to and fro through the earth. So they walk to and fro to the earth. So, malinaw dyan, mga kapatid, ang propesiya nga binabanggit ng Zechariah chapter 6, verse 3 at 7, na sa isang karwahe, sa isang karo, merong dalawang mga parisan ng kabayo. Ang una, ang tinatawag na grizzled horses, at ang ikalawa, bay horses. So, yan, mga kapatid, ang tinatawag na prophetic illustration. No? So, alam na natin, ingon nga Seventh-day Adventist Davidian, alam na natin ang presentation ng Zechariah chapter 4. So, iwanan ko na yan. Dito naman tayo sa mabasa sa
spirit of prophecy. So sa TM 46, mabasa dyan na there are two opposing influences continually exerted in the members of the church. One influence is working for the purification and the other for the corrupting of the people of God. So kung ating yang babasahin sa sulat sa ating propeta nga si Badohotep, ay sinasabi niya na dito sa tract number 2, page 45, paragraph 1, sabi rito, saying that the chariot is drawn by both teams, each pulling in a different direction from others. So magkalahi, magkaiba talaga ang kanilang direksyon. Na isang chariot lang, dalawa ang parisan ng kabayo, magkaiba ang kanilang direksyon. And the fact that the strong horses, Zechariah chapter 6 verse 3. So kinote na doon, no? Sabi nito, are the ones who walk to and fro to the earth. O siya na gyud ay ang maka ngadto lilibot sa sanlibutan, no? So sabi nito, shows that the bay alone are to possess the chariot and to take it from Egypt to the promised land. So sa dalawang set ng kabayo, ang bay horses lang talaga ang makalibot sa buong sanlibutan mula sa Egypt ngan papunta sa promised land. So alam na natin ang promised land, yun yung kingdom. So ang bay horses alone, ang giingon na bay alone. Okay? Ano pa? Ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag nga chariot? Ano ba yung chariot nga dadalhin ng bay horses? Sabi rito sa tract 2 pa rin yun, mga kapatid, to be sure, this movement, open and close parenthesis, chariot is destined to go forward triumphantly, but only behind the leadership of the bay horses. Okay, so unti-unti na nating makikita dyan, kapatid, na pinatunayan natin sa Biblia ang prophetic illustration at binanggit din ito sa Spirit Prophecy at higit sa lahat, binanggit din ito sa ating propeta na si Badohotep, ang ating interpretative prophet. So, ang chariot pala nga giguyod sa bay horses, yun pala ay isang movement. To be sure, this movement chariot is destined to go forward triumphantly but only behind the leadership of the bay horses. So, movement pala yan nga ang leadership ng bay horses ang nakadala sa chariot. Okay, ano ba itong bay horses? So, ating basahin ang 2TG number 22, page 22, paragraph 3. The double team of horses and their two kinds of colors pulling in the two different directions, a double set of church leaders. Isang simbahan lang pala ito. Pero merong dalawang klase nga leaders. Grizzled and bay horses. Open and close parenthesis, Seventh-day Adventist leaders and Davidian Seventh-day Adventist leaders. So, dalawa. Pero, sumala sa mababasa natin, ang bay horses lang talaga ang makadala sa chariot o movement doon papunta sa promised land. Okay? Unlike in character and aim, symbolically speaking, the grizzled horses, those that appeared first on the prophetic scenes, na prophetic, are leading the chariot into Egypt, the worldliness. So gusto pala niya doon dalhin sa worldliness, pero dahil sa pagputol sa tali, naputol na ang ugnayan nila, so ang bay horses lang talaga ang nakadala sa chariot. Na ibig sabihin ng chariot, this movement chariot, movement siya only behind the leadership of the bay horses. Okay? Okay. Dito na tayo sa ikalawang punto ng aking papatunayan. Una, prophetic illustration. Mabasa sa Biblia, sa Spirit of Prophecy at Sarad, kung ano yan nga movement. Malinaw, the Davidian Seventh-day Adventist leaders. Okay, atin yan ititrace mamaya. Pangalawang punto, how to identify the true movement? Name. So,
ang Panginoon nagbigay ng name. Merong name. Ikalawang pruweba na totoo itong association o movement. 2 punto, name. Ang name. Sabi rito sa Fundamental Belief of the Berean Seventh-day Adventist, no? Sabi rito, emerging in 1930 from within the Seventh-day Adventist denomination, open and close parenthesis, the Church of Laodicean, the Davidian Seventh-day Adventist Association was ever been committed to the prophetic work predicted in Isaiah 52 verse 1 of preparing the Laodicean church, the last with the tares among the wheat, for the final proclamation of the gospel in all the world. So malinaw yan mga kapatid, na ang pangalawang punto na malaman natin nga itong association na ito na movement na binabanggit sa Zechariah chapter 6 ay meron siyang pangalan. Ang pangalan niya hindi General Association of the Davidian Seventh-day Adventist, kundi the Davidian Seventh-day Adventist Association was ever been committed to the prophetic work predicted in Isaiah 52:1. Okay. Yan. Next. Ano ang sabi ng TG sa Timely Greetings 22-24? Kaya binasa na natin ang 22, 24. This is exactly what is happening right now. Those who are rejecting the message that is pronouncing the judgment for the living, those who will not keep pace with the light, and are satisfied to stay in antithetical Egypt, the Seventh-day Adventist ministry are to be discharged and hit. And the hidden ones, those represented by the bay horses, the Seventh-day Adventist, the Davidian Seventh-day Adventist ministry are coming to the front. So pag naputol na yon, ang makadala pala noon ay siya na ang nasa front, hindi na ang gristle horses. So ang Davidian Seventh-day Adventist ministry o ang Davidian Seventh-day Adventist Association, siya ang makadala noon. Okay? Okay, dito tayo sa patuloy. The bay horses, though are endeavoring to pull away from it and go to and fro to the earth as commanded to finish the gospel work in accordance with God's plan. Kinsa o sino ang makatapos sa gawain sa loob ng Seventh-day Adventist? Ang bay horses, mga kapatid. Siya yung magdadala sa ginatawag na chariot na movement at matatapos niya ang gospel work accordance with God's plan. So God's plan di ay, mga kapatid. So, merong warning dito na ma-end yung ating live. Atin uling ano lang natin, continue lang natin. So pag maputol ito, Brother Francis, paki-off ang time ko kung maputol. Okay. So, name. Ano nga name? Binanggit na natin na name. Yung Davidian Seventh-day Adventist Association exists solely to accomplish a divinely appointed work within the Seventh-day Adventist denomination. So, yun po, kapatid. Yun yung sinasabi. Na siya ang makatapos sa banal na gawain nga inatang sa kanya doon sa Seventh-day Adventist denomination, ang Davidian Seventh-day Adventist Association. Siya yon ang name. So, hindi pwede na maggawa tayo ng name, kundi ang Diyos talaga ang magsasabi kung ano ang name ng kanyang iglesia, ang kanyang movement. Kay kanya man yun, di man yun atin. So, siya talaga ang magbigay ng name. Ano na name? The Davidian Seventh-day Adventist Association, mga kapatid. Okay? So, binanggit na dito ang mga punto. O, ang bay horses, yan yung servant sa ating Diyos na binabanggit doon sa pinadayag o Revelation chapter 7 verse 3. And the servants of our God, Revelation 7 verse 3, are sealed and its name is changed. Yan yun mga kapatid, no? At siya ang makatapos
and its purpose and its work will become all-embracing to the gospel. Then, its constitution and bylaws as wherein codified and become fully operated. Okay? So, dito na tayo sa ginatawag na misyon. Merong misyon, mga kapatid. Sa mission niya, the prophetic called into the Lord's vineyard at the 11th hour, the Davidian Seventh-day Adventists are proclaiming the present truth revealed in the unrolling of the prophetic scroll. So, malinaw yan, mga kapatid. Ang misyon pala ng Davidian Seventh-day Adventist Association at 11th hour, the Davidian Seventh-day Adventists are proclaiming the present truth revealed in the unrolling of the prophetic scroll. So, yan mga kapatid, no? So, ang Davidian Seventh-day Adventist, yan ang registration o registro ng Bayesian Association. Kagaya po yan sa Mount Carmel. Ang nakalagay doon, Mount Carmel, pero ang register noon, the General Association of Davidian Seventh-day Adventist. So, sa Bayesian din, ang name dyan, Bayesian Hill, pero ang registered name, the Davidian Seventh-day Adventist Association. Siya yung mag-proclaim sa present truth revealed in the unrolling of the prophetic scroll. Ang pattern niya, mga kapatid, ang pattern sa the Davidian Seventh-day Adventist Association, mauni sa the Leviticus of the Davidian Seventh-day Adventist, the pattern, accordingly, this Reformatory Association, tinawag siya na Reformatory Association, intestine to the Seventh-day Adventist Organization, embraces an all-inclusive scriptural fundamentalism, and it is necessarily endowed with constitution and bylaws. God is the center of authority, and that men in His appointment are the administrators of His law. So, ano ang dinadala ng Davidian Seventh-day Adventist Association? Intestine to the Seventh-day Adventist Organization. Yan po, mga kapatid, ang pattern. So, pag sinabing intestine, ang tao, hindi talaga yan mabubuhay kung walay intestine. So, intestine ang tawag sa the Davidian Seventh-day Adventist according to the Leviticus, no? Kasi doon ipaprocess ang pagkain. Ang spiritual food, doon niya ipaprocess para ma-distribute doon sa mga parte sa lawas. So, ngayon, ang purpose niya, provisional in set-up as well as in name, the Davidian Seventh-day Adventist Association exists solely to accomplish a divinely appointed work within the Seventh-day Adventist denomination. Okay. Yan yun, mga kapatid. Purpose. So, ikatatlong punto, mga kapatid. Ikatatlong punto nga ito ang totoong headquarter o movement. Sit-up. Ang ikatulong punto, ang sit-up. Okay, ang sit-up niya. Saan ito mabasa? Dito po sa the Leviticus o the Davidian Seventh-day Adventist page 5. Article 4, officers and their duties. Section 1. A. Regular officers of this association shall be a president, a vice president, a secretary, and a treasurer. So, ang set-up niya, mga kapatid, ang palatandaan pala ng totoong headquarter, yung pala meron siyang prophetic illustration, una, pangalawa, meron siyang tinatawag nga name, ang pangatlo, kapatid, yun yung tinatawag na set-up of officers. Regular talaga siya na may president, may vice president, may secretary, may treasurer. So, pag wala, hindi yan nangyayari, mga kapatid. So, but pasabot, ibig sabihin, hindi yan totoo nga movement. Pag wala yan nga regular officer. Okay? Pag sinabing regular, regular talaga yan, mga kapatid. Okay? Ngayon,
Section 1, this association shall be known provisionally as the Davidian Seventh-day Adventist, the prophetic offspring of the parent Seventh-day Adventist, the Laodicean Church. Okay, yan yung pangatlong punto. The name Seventh-day Adventist, which this association inherits from the parent's denomination, is provisional. Isaiah 62 verse 2. So, nandun talaga siya sa tinatawag na prophetic illustration. Okay? So, pang-apat mga kapatid, yung association na yan, yung totoong association para ma-identify natin na totoo siya na movement. Ang pang-apat nga punto, meron siyang porter. Bakit mayroong porter? Nga si Barhotep, porter man siya. So, natapos ba ang pagka-porter, pagkamatay ni Barhotep? Hindi po mga kapatid, hindi po yun natapos. Dahil malinaw na sinasabi ng shepherd's rod dito sa simbolikod, aking babasahin mga kapatid, Christ has further illustrated this incident in the parable of Mark 13:34, for the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. After a long time from his ascension to the purification of the church. Kailan pala matapos ang tinatawag na gawain ng porter? Hindi yun natapos pagkamatay ni Barhotep. Matatapos lang ang pag-watch sa porter kung ma-purified na ang church. Kung ma-purified na ang church. Sabi rito, after the long time from his ascension, gikan sa iyong pagkayab, pagpunta niya na langit, and to the purification. To the purification of the church. The Lord of hosts, those servants cometh and reckoneth with them. Matthew 25:19. Consequently, the period of his absence ends at the purification of the church, at which time he reckons with his servants and himself taketh charge in his flock. So, ang makakatapos sa gawain mga kapatid, ang punto ng totoo nga movement, meron siyang porter. Meron siyang porter. At matapos lang yung gawain na yan, hindi yan natapos pagkamatay ni Barhotep, kundi nag-continue yan, at matapos lang yan kapag purify na ang church o natapos na natupad na ang Ezekiel chapter 9. Okay? So, habang nandyan pa ang wheat eaters na merong porter, upon finishing his sowing the good seed, the Son of Man left his house and gave authority to his servants. Okay? So, kanina, meron na lang akong 6 minutes mga kapatid para sa pagkatapos ay question and answer. So, kanina pinatunayan ko na ang una at apat na punto. Una, prophetic illustration, name, sit-up, porter. So, yun yung tiyak nga makilala natin na ito ay totoong headquarter kapag meron ito. No? So, ang ikalima nga hayag sa totoong association o totoong headquarter ng Panginoon, ang ikalima mga kapatid, ang tinatawag nga location. So, meron talagang prophetic illustration, ang totoong headquarter, meron po talagang location. So, dito tayo sa pagpapahayag o evidence, evidence number 5, location. Okay? Meron ito, mabasa ito sa Ezekiel, no? Sa Ezekiel. So, ang prophetic illustration, mga kapatid, mabasa ito sa Isaiah chapter 2 verse 7. Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures. Their land is also full of horsemen, neither is there any end of their chariot. So, atin itong babasahin sa sulat sa ating prophet, Brother Hotep, na mababasa sa 1 TG number 5,
page 9, paragraph 4. The house of Jacob to which God is here speaking is again identified by the fact that it dwells in a land that is full of silver and of gold and of chariots, that there is no end to the number of them, since there is no land and all God's world that is as rich with silver, gold, and motor vehicular traffic as is this land of the United States of America, very obviously America, the land where the headquarters of the gospel is the land to which God refers. So, saan ang location ng isang totoong headquarter? Malinaw nga sinasabi sa ating propetesa sa 1 TG number 5 verse 9 paragraph 10, located in United States of America. Ang totoo palang headquarter, ang location nandoon sa Amerika. Ngayon, kung wala doon sa Amerika, mukhang mahirap yan mapatunayan. Okay? Sunod, sa track 8, 24 paragraph 2. It is located to John is the symbol of two horned beasts coming up, not out of the sea, but out of the earth. Revelation 13:11, the only place where trees naturally grow, and as according to Daniel chapter 4:20-22, trees are figurative of rulers. Therefore, the trees in this instance represent the ancient men before the house, Ezekiel chapter 9 verse 6, a fact which reveals that this period, the church headquarters are and the two-horned beast dominion, the new world, the earth. So, malinaw mga kapatid na ang location pala ng totoong headquarter doon sa United States of America. Sa two-horned beast coming up, doon pala ang location. No? Sa Sa church headquarters are in the two-horned beast dominion. The new world, the earth, mga kapatid. So, dagdag pa mga kapatid, tinawag din yan siya na central location. Location, central location kasi pag magbanggit ng location, kinakailangan nasa gitna, in the midst. No? Central location. It has been evident for some time that it would soon be necessary to seek a more central location for the office in order to serve the whole field efficiently. So those at headquarters had been praying very earnestly over this matter for many months, and as they keep on praying for light, the Lord finally indicated definitely, that beautiful Southern California was no longer remain the center of this work of the lost sheep of the house of Israel. So malinaw mga kapatid sa ikalimang evidence ng ating pagpapatutuo sa totoong headquarters ay merong location. Central location mga kapatid. So, consequently, the Lone Star State being the midst of the land for the both Americas, North and South, is the place where we must set the camp. So, sa madaling salita mga kapatid, ang location importante para makilala natin ang totoong headquarter at nandoon sa United States of America. Merong location, central location. Maraming salamat, ganito lang. Alright, maraming salamat po. Ginoong, marabang linig mo ng Ginoong, Ginoong na Tagalog sa... Sige lang, Bisaya lang bro. Kapatid na real sa presentation o sa patutuo mo stand na the true movement of God this time. Bigyan natin ng time, 15 minutes para sa ating nagatanong. Meron tayong
106 participants dito sa online. Shout out para kay Sister Christine, Sister Jen, and Brother William. And myself, Brother Rin, and Brother William. And sa ating mga online viewers, pwede kayo maka-comment dyan. Sige, 15 minutes for Brother Wilvin. Go. Tanong bro. Okay. Umpisa na po na. Sugod na kong pangutana ha. Sige bro. Ang unang pangutana, ang leadership sa B-Horses movement. Ano sa ama nagsugod? Okay. So, Sa ngayon, sang-ayon sa mabasa natin, sang-ayon sa aking papatunayan, ang leadership sa Bay Horses, sang-ayon sa mabasa natin kanina, ang sagot ko dito sa binasa ko kanina, na ang Bay Horses, yun yung Davidian Seventh-day Adventist Association, na yun yung pangalan na hinahawakan ngayon ng Bayesian Association, at ito ay nag-exist temporary noong 1961, tinawag yun na kanang tinatawag na reorganization, at na rehistro ito noong 1963 papunta ng 19 sa exact. Next question. Okay. So, yun. ang tanong ko, ang B-Horses, ito ang sinabi mo, movement ng SDA, Bayesian, SDA Bayesian. Okay. Ang SDA Bayesian ba, ang tanong ko, kailan nag-umpisa itong B-Horses na DSDA ang pangalan? Okay. Kailan, anong year nag-umpisa? Okay. I-ano natin sa PowerPoint ko ha. 1963? Dalit lang ha. Yung bang sinabi mo, 1960? Alam bro ha. Okay. Wait lang, i-share ko. Paano ba to? Okay. Sang-ayon sa aking binasa, ang tanong mo sa Bay Horses. So, ang Bay Horses, kapatid, okay, ang Bay Horses, kapatid, movement yan siya. Movement, di ba? Kung ating babasahin, yung movement na yan yung Davidian Seventh-day Adventist, at yan yung pangalan nga ng Bayesian Association. Yan yun nga leadership. Walang iba nga ng pangalan na yan, kasi sila yung successor. Kung kung taon ang tatanungin mo, masasagot natin yan. Kaso wala dyan sa PowerPoint ko. Pwede natin yan matrace. Okay. Next question. Okay. Sa fundamental beliefs of the Davidian Seventh-day Adventist Ministry of 1930, nag-start yung B-Horses leadership. Na sinabi mo, yun ang Bayesian. Tama ba? 1930, nag-start sa F3 Ministry Panagkakuan. 1930, yung movement ng B-Horses nag-start. Yun ba sinabi mo ang Bayesian? Ganito bro, ang sagot dyan. 1930 nag-start? Ang sagot, okay. Sagot na ako. Okay. So,
tama yon 1930, walang mali doon sa word emerging. Kasi ang Davidian, nagsimula, ang transition sa Seventh-day Adventist Davidian, nagsimula ng 1930 at hindi nagtapos ng 1930. Kasi yun ang General Association of Davidian Seventh-day Adventist. Natapos yun 1962, March 14. Ang General Association na dissolve yun at tinawag dyan na emerging dahil kay ang Basian nag-reorganization noong 1961 ang Faithful Davidian. So nagpatuloy yung Davidian movement at yun yung sinabi sa aking binasa sa Shepherd's Rod na sabi rito sa Leviticus Davidian Seventh-day Adventist. Ayan. Wait lang bro, kanang para sa Sagot lang. moderator's time. Sige. Brother Wilbim, ikaw man ang question. Hello, Brother Wilbim. Bro, ikaw man may mag-question ka na. Saan, masugod ka. Ang balaod man ko na to, 1 minute lang, tubag. Masugod ka nga, magsubra siya 1 minute. Maurot man mo ang mga time sa pangutana. Masugod ka, magsubra sa 1 minute lihang tubag para ma-explain yang tubag or mistake sa balaod. Gamay lang, mas payo nga 1 minute ra kay usahay. Di man out magod ang question, ang answer sa akong pangutana po. Sige. Kung pangutana nga, ang pangutana nga, ang divorces, nga mga Davidian Seventh-day Adventist is nagsugod sa 1930, sumala sa iyang giingon. Okay. O niya, nga maunang Christian. Brother W. Ano na lang ako ang concern para mas masitel ta ka ng halimbawa, dili ka masatisfy sa iyang pangutana. Sa presentation mo dadalhin. Kung dili ka masatisfy sa iyang pangutana, like, nagtubag siya o kanang dili tong fix mo ang ipangutana. Like, pag next question, pwede ka mo follow up dito atong mga pangutana para dili ka maghimo og side comment tapos walaton lang ako lang may maingon na time na para within balag wala natapos ni Brother Wilbin ay ni Brother Ray. Kung makuha ang tubag. Sige. Kanang maingon lang kog time. Tapos or else maingon lang objection. Brother, ayan. Para ma-clear nila ang pangutana. Okay. Pwede mo maatang kuwang time. Sige. Ay, wala pa man tayong penalty. Like, i-post lang na ako, Wala pa may penalty. I-post lang na ako. Sige, ibalik kong pangutana, bro. Wilbim. Ang sumala siyang gibasa nga ang divorces nagsugod sa 1930. 1930 nga movement mao ang divorces o mausap na ang DSDA ingon siya kay ang divorces ang DSDA na nagsugod sa 1930. Okay ba? Sige po, tama. Sige. Kasi may pangutana ni mo, bro. Pangutana. I-rate si mong pangutana. Ang Christian ba nga asosasyon nga mao'y nagdala sa DSDA nga movement nga ini nga movement sa P-Horses nagsugod sa 1930. Okay, salamat. Sige, bro. Okay. Sumala sa imong Oo. So, ganito bro. Hindi ka pwede magpangialam kung ano ang isasagot ko. Basta kay dapat kontento ka sa sagot. Kay kung di ka kontento sa sagot, doon mo dalhin sa iyong time. Ito ang sagot ko, bro. Ano ha? Ang General Association of Davidian Seventh-day Adventist nagsimula ng 1930. Hindi natapos ang movement kasi ang binabanggit dito ganito. Ang binasa ko kanina. Emerging in 1930 from within the Seventh-day Adventist, the Church of Laodicea. ikat mo lang kapag question.
Ito ay prophecy. Prophecy po ang Davidian Seventh-day Adventist kay ang registration ng Carmel ay General Association. Hindi siya ang binabanggit sa prophecy na naka-prophetic, kundi ang Davidian Seventh-day Adventist. Okay, okay. Okay. So, follow-up question. Brother Wilby. Wait lang, Brother Wilby. Kana, while mag-answer pa si Real Jury niya, napa sa oras nga 1 minute, ay lang sa dito tingo. Ako rin bakala sa imong oras. I-rescue na pa na yung oras. Kung halimbawa, dili ka masatisfied sa iyang tubag, Sige, okay. like, dili siya, wala din siya nisukay sa imong tubag, pangutana, tingnan lang moderator, pwede ko nimo tawgon para ma-stop na ko ang iyang pag-istorya niya. Kita ay mag-istoryahan ay kung unsay mo ang pangutana, kanya ako ay magpaabot dito kay Brother Real para dili maputol ang iyang tubag. Sige, sige. Okay, next question, bro. Next question. Sige. Next. Okay, next. Next question, next question. Asa naman to siya? Sige bro, W. Next question. Nawala man siguro siya. Nawala siya. Ba't na lang ta? Sige, atong kan ako na i-stop ang akong kana. Kay mahurot ang atong oras. Sige lang. Saon man ha? Nag-warning na ra ba to ganina? Magulat ako tagin 8 minutes na, wala mo balik. Oo. Asa to siya? Kaya lagi. May lagi yung takong, na. Okay. Sige, next question bro. Bro Wilbem, your time. Go. Okay. Okay. Next question. Kahit kami, bisag dili pa SDA pangalan magsugod sa 1930, pero Question, bro. Question. question gani. Mm. Question. Kining the horses nagsugod pa sa 1930. Kami version. Maulagi ang tubag na ko ha. Maulagi ning akong giingon, wala man ko magingon na wala magsugod. Nagsugod lagi ang gitawag nga movement nagsugod sa 1930 sa panahon ni Labarhote, pero wala didto magtapos kay nagpadayon man na may prophecy sa another movement ang nagkontinue. Kasi hindi naman ang Davidian Seventh-day Adventist ang movement ni Labarhote, hindi na-dissolve na yon na association. Dissolve association. Meron pa akong oras ha, basahin ko. Kasi ang ano dito, nag-iisip tayo na nandiyan pa yung General Association of Davidian Seventh-day Adventist. Wala na po yon, dissolve na yon ng dissolve association po yon. Ating basahin, na-dissolve na yon. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina nga, ang horses nag-start sa 1930 at yung bishop, yun ang PSDA. Kahit iba pa ang registered name, pero PSDA na yan. Or hindi pa ba yung PSDA?
DSDA kahit wala pa mag-register ang MODSDA na. Ang Bihorses sa 1930 nag-umpisa. Hindi, bro. Ang Davidian 70 Adventist, hindi yon ang movement ni Barhotep, ang General Association of Davidian 70 Adventist. Ang tinutukoy mo na Bay Horses, hindi po yon. Hindi po yon ang sinasabi ng prophecy na makatapos sa gawain. Kasi ang Mount Carmel, General Association of Davidian 70 Adventist, na-dissolve na siya ng 1962 sang-ayon sa documents, no, March 14. Mabasa natin yan. At, Okay. So, meaning, okay. So, meaning to say, ang ibig mo bang sabihin na ang Bihorses sa 1930 ay nag-God's Dapa o General Association of the Seventh Adventists? after sa so dissolved association yon, bro, dahil nabenta na yon at totally dissolved siya noong March 14, 1962 sang-ayon sa mabasa. Hindi na yon nag-exist na association, kaya hindi yon ang sinasabi dito sa propesya na makapinis sa work, dahil dissolved na nga yon na association. Ang nasa propesya, the Davidian 70 Adventist Association, not General Association, has ever been committed to the prophetic work predicted in Isaiah 52:1. Siya yung makapini sa work sa Bay Horses. The Bay Horses, though, are endeavoring to fall away from it and go to and fro to the earth as the command to finish the gospel work accordance with God's plan. Hindi ang General Association of Davidian 70 Adventist. Kaya ang General... Time na? Okay, next question, sir. Next question. Sige. So, meaning to say, ang Bihorses, pinalitan ang pangalan sa 1920 na General Association of the Davidian 70 Adventists na nagiging SDA at DSDA na. Oo. Tama ba? Tama yan. Okay. So, ibig sabihin, pwede ang Bihorses